Parietal. Parietal. Parang sablay konti. Parietal. Plura. Parietal. Pericardium. Hindi epicardium. Your epicardium is your visceral pericardium. Sige, you help out. May instruments ka man kaya dyan. This is the pericardium. Anong meron dito? Anong structures ang hanapin nyo dito? Si trachea, esophagus. Hemizygous. Wala ka po. Ayan. Pakuha nga ako ng ano dyan, empty basin. Thoracic duct ba? Sa esophagus. Ay, thoracic duct. Parallel. Ano sa din bro? Anong duct? Lymphatic. Before mortgage. Diyan na. Ito yung heart. Dugo yan. Dugo yan. Hindi ko makita na. Hindi ko makita na. Sunod. Nakita na ako. Same question. I'm assuming na blood sa Anong structures ulit yung hanapin dito? Si esophagus, si trachea, tsaka si Aorta po, no? aorta, descending aorta. Pati ang arch. Dito na part, trachea, Sa pagus to. esophagus, and Si aorta, no? Descending yan. aorta, and Aorta and esophagus. aside from aorta and esophagus. Si azygos, si semi, Describe your esophagus daw. Can somebody give me a description ng esophagus? What is your esophagus? What Long is an tube. esophagus? Long tube with may cartilage sa trachea. Ha? Long tube na muscular. Specifically smooth muscle po. Wala ng scalpel dapat at least level ng ano natin. Long muscular tube. okay, ano ako? Isang scissor na ano yun. Itong angle. Back mo lang. Paiga ha, paiga. Sige. Nasa yung blade. And then, That connects that connects our what? connects something to our stomach. Connects the esophagus to our stomach. Esophagus connects your esophagus to your stomach. Connects your From oral cavity to the sphincter of the stomach. it connects your throat to the stomach. It connects your Oral Your pharynx cavity to towards the stomach. stomach. it connects The pharynx to the pharynx, stomach. ha? Kasi may narinig ako larynx. Anong mangyari nun? Yung larynx nyo connected sa stomach. Anong klaseng anomaly yun?
Larynx is part of your airway. Esophagus, it is part of our digestive tract. It connects the pharynx to the stomach. Yung junction ng pharynx and your esophagus. Saang vertebral level yon? C. May between 2 to 3. CD. Space between 2 to 3. Esophagus. C6. Ang Is that at the same level ng ano mo? Ng junction ng larynx with your trachea? Or different level? Or nakalimutan nyo na yung ano? Do not forget kung ano yung inaral nyo sa previous with yung current topic on hand. Lalo na ito. Sa posterior mediastinum, sabi natin nandyan yung esophagus, aorta. Pero part ng superior mediastinum nyo, yung trachea. No? Tapos junction ng larynx and trachea dito sa taas, no? Anong vertebral level? C6. So yung pharynx and esophagus, sabi C6 din. Tinanong ko kanina kung same level ba, sabi nung iba hindi. Oh, diba same? Kasi sabi mo C6 yung larynx with, no? Gusto ko lang ma-confirm, no, kung alam nyo or inalam nyo ba, no? Doon sa lesson natin, no, na-discuss ko sa inyo yung trachea and its blood supply. What can you remember regarding the blood supply of the trachea doon sa lesson natin last time? Ano yung ginakat? Saan yung esophagus? Inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery is the blood supply na upper segment ng trachea, no? Yung bronchial arteries dun sa lower segments, especially yung segment right before the carina or bifurcation. What about your esophagus? Anong blood supply ng esophagus? Careful mag-cut-cut dyan, ha? Kasi ano yung butas na yun? Ano yung butas na yun? May nakat na ako dito. Ha? Saan yung esophagus mo? Ha? Dito po ito yung esophagus. Ito ang esophagus. Hindi. May isa pa. Hindi esophagus yan. That is already your Descending. aorta. Kaya nga tinatanong kita, ano itong nabutas dito? Yung esophagus mo, nakat mo na. Ay, pala. Ayan yung esophagus, oh. Oh, balik tayo. Blood supply. Proximal esophagus. Na-establish natin kanina yung junction ng larynx and trachea, same level with junction ng pharynx and esophagus. So
So sinabi nyo, blood supply to your proximal trachea, your inferior thyroid artery. What about your proximal esophagus? Blood supply ng proximal esophagus. Inferior thyroid artery din. Kasi magkatabi lang man sila ng trachea doon sa taas. Share yung they have a common, no, or shared blood supply doon sa taas. What about dito sa mid segment ng esophagus? Dito na part. Kasi malayo na siya sa ngayon. Malayo na siya sa inferior thyroid artery. Sa abdominal part, no? Ha? Sa abdominal. Sige, abdominal. Left gastric artery, no? Left gastric artery doon sa abdominal segment, which is very short below the diaphragm. Pero yung left gastric, meron yung esophageal branch na maglampas ng diaphragm, no? It can supply up to this part, distal esophagus. O dito, yung mid segment, no? Kasi esophagus, merong proximal third, middle third, and distal third. Middle third ng esophagus, saan galing yung blood supply? Sa aorta, Aortic, esophageal branches ng descending aorta or thoracic aorta. So ito, ito na, sabi natin, ito yung esophagus, no? Na nabutas. Sorry po. Tapos meron kang connective tissue dyan, no? Na kailangan i-break up para maklaro natin saan yung actual separation, no? Para maklaro sino si esophagus, sino si aorta. O, dyan sa connective tissue na yan, no? You try to do blunt dissection and break it up carefully para may ma-preserve kayo na esophageal branches, no? Esophageal arteries arising from your thoracic aorta. Ano pang natutunan nyo regarding the esophagus? Sabi nyo, ano siya? Muscular tube. What type of muscle, no, is present dun sa proximal esophagus nyo? Ito, klaro masyado. One of the esophageal arteries, esophageal branch ng aorta. Makapal na artery yun, no? Kita nyo? Klaro siya na artery. Connected sa aorta. Yung origin niya aorta. And then, ending here sa esophageal wall. Ayun, no? Esophageal artery. Balik tayo dun sa tanong ko. Ano yung tanong ko last? Muscle ng proximal. Anong muscle ang meron dun sa proximal esophageal walls? Anong muscle yon? Smooth muscle. Proximal pa tayo, Malapit sa pharynx.
Skeletal kay Lupis. Sa proximal esophagus, anong muscle? Smooth na kaagad? Straighted? O Skeletal ano? muscle. Your voluntary skeletal muscle. Actually, may maliit din na esophageal artery dito. Maliit, malaki. So, marami yan ha. Pag sabi esophageal branches ni aorta, hindi yan isa lang or dalawa. Actually, marami yan. Pati yung bronchial arteries coming from your aorta. If you clean up this connective tissue here, kita mo yon. But you have to carefully clean up the area. What about yung mid-segment ng esophagus? Ano yung muscle composition? Mix na po. Mix. Skeletal tsaka smooth. While yung distal, smooth. So, anong functional implication nun? Skeletal daw sa upper portion kay voluntary siya because of the swallowing ng function daw. Tapos pababa kayo. Peristalsis na siya. Involuntary na siya. Peristalsis na. Peristalsis. Proximal esophagus, it is subject to your conscious control, voluntary muscle. So, related sa muscle activity and yun sa action niya, no? Anong nerve supply ng esophagus? Ha? Oh, vagus nerve. Vagus nerve. Yun yung nerve supply, no? Both for motor and sensory? Both. For motor alone? For sensory alone? Para sympathetic. Ay. Sabi natin, sorry. Yung Hindi naman purely parasympathetic yung vagus, no? Although meron siyang parasympathetic action or function, meron din siyang somatic actually. Remember, parang nabanggit ko sa lecture, no? Movement ng laryngeal muscles. Movement ng laryngeal muscles. Ano naman yun? Voluntary, somatic yun. So, hindi yun parasympathetic. Ha? Pag nagsalita tayo, parasympathetic, ano ba yan? Hindi naman. Somatic yan. Yung parasympathetic, autonomic yun. Autonomic function. Sige, paki-review daw yung vagus nyo. Is it responsible for motor only, motor control ng esophageal muscles or kasama ba sensory? Kasi vagus is mixed nerve. Di ba? Okay, di ba?
Aside sa vagus and sa ano dito, thoracic aorta, ano pang other posterior mediastinal structures, vessels, organs, thoracic duct. Ano yung thoracic duct? Sa lymphatic or lymphatic. Thoracic duct is Left na part. lymph vessel. Saan ang origin ng thoracic duct? Cisterna. 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 Cisterna chyli. Paki-ask daw si Google, how do you pronounce that word? Sister na Kylie. Chyli or Kylie? Kylie. Sister na Kylie. Marami medtech dito, di ba? Yes po. Ano yung Kylus specimen? Pag sabi mo, oy, Kylus yung serum na na-extract ko. Mostly fatty na deposits ng ano. High yung fat content, no? Yes. Pag centrifuges mo, lubog-lubog. Yung Cisterna chyli, kasi sinabi nyo, yun yung origin ng thoracic duct. Saan located yung Cisterna chyli? Or Cisterna chyli? Paki-review ha, paano yung pronunciation yun? Baka tama pala yung chyli. O chay-chay ba? Kylie? Kylie? Kylie. Ano siya? Ayan, L1, L2. Level ng L1, L2. L1, L2. So dun sa ano, posterior abdomen. Anong description ng Cisterna chyli? It is an enlarged lymphatic space. Nandun sa posterior abdominal wall. Level ng L1, no? L1 vertebra. Ano pa? Your Cisterna chyli receives lymphatic vessels coming from where? It receives lymphatic vessels coming from your small intestines. May special name yon, yung small intestines coming from lymph vessels, no, coming from the small intestine. May special name for them. Narinig nyo na yung term na lacteals? Ay, Ano yung lacteals? Sa V-line, organization ng fat ba? Ayun, yun na nga, no? Lymph vessels coming from the intestinal wall. So, anong nutrient mainly yung laman ng ano nyo? Ng lacteals? Anong role ng small intestine absorption ng nutrients? Ano yung i-transport niya papunta sa lacteals, papunta kay Cisterna chyli and kay thoracic duct? Yung fats, no? Or lipids na na-absorb from the food. What about the other nutrients? Saan niya i-divert or saan niya dadalhin? Sa so veins. Sa veins. Sa veins. Veins. Kapigay ba siya una?
intestinal veins, papunta doon mainly sa portal vein, no? Merong portal venous network papunta sa ang organ, portal vein o papunta sa liver. So carbohydrates, proteins papunta sa liver. Tapos yung fats mo dito sa lacteals na si sternochyli. Tapos dito sa thoracic duct. Tapos saan mag-empty yung si thoracic duct? Saan papunta si thoracic duct pag akyat niya? Left subclavian. Or sa left brachiocephalic vein. Kasi sa Snell yata, hindi niya sinabi na left subclavian vein. Doon sa meeting point ng internal jugular and left subclavian as they form the left brachiocephalic. No? So pag nagkain ka ng litson, maraming fats, no? Dalhin ng thoracic duct mo, papunta doon sa ano mo, left brachiocephalic vein. Left brachiocephalic vein and your right, they will form your superior vena cava. So pag kumain ka ng maraming mantika or taba, no? Yun yung pathway papunta doon sa heart mo. Di ba? Pag Christmas season dito sa Pilipinas, no? Anong cases, no? Anong klaseng sakit yung sikat din? Lalo na pag Christmas and ano, yung mga heart attack, no? Kasi yun yung nangyayari, no? Mataas yung lipid na bumalik doon sa heart via your thoracic duct, no? So at this point in time, no, mukhang na-isolate yung ito yung thoracic duct most likely. Ayan, no. Manipis yung wall niya. Just like your tawag niyan. Yan yung classic itsura ng lymphatic vessel mo. Galing siya dun sa baba, no? Tapos straight man siya, paakyat ganun. Ayan, no? Tingnan natin kung makita natin yung lower segment. Kung ito yung esophagus, no? Sabi natin ito yung esophagus. So your lymphatic duct is parang in between the esophagus and aorta. Kung yan siya, no? Pero sa dissection natin, hinila natin yung esophagus dito. But if we bring it back to its original position, nandun. So lymphatic duct is behind the esophagus, no? To the left, to the right and posterior to your aorta also. Location ng thoracic duct. Most probably ito na yun, no? Kasi ito yung ma-isolate ko na vessel, no? Na mukhang lymphatic vessel. Tapos yung relationship niya with esophagus and aorta, parang sakto dun sa textbook description. Ayun, tingnan lang namin.
O, bakit importante na alam nyo? Thoracic duct is behind the esophagus and behind and to the right ng aorta. Minsan may cases tayo ng esophageal tears or esophageal laceration. Tapos pag nagisi ang esophageal wall mo, lalo na yung posterior wall, tapos nadamay si thoracic duct, magkaroon ka ng effusion, no, or fluid build up dun sa may posterior mediastinum. Tapos pag nag-aspirate ka nung pericardial effusion, ipa-chemical analysis mo sa kung mataas yung lipid content. So that finding will support, no, or will give evidence na baka merong esophageal injury, esophageal tear, and injury din sa thoracic duct. Bakit ba nagkakaroon ng tear sa esophagus? Kung sa acid reflux na Acid reflux ba? Kung acid reflux, mag-create siya ng ulcer. Erosion sa wall, no? Tapos mag-ulcer. Hindi tear. Tears usually yung swallowed swallowed objects, no? Sharp Na objects sharp. pala. Meron kami case before, no? Na-swallow niya yung postizo niya. Denture siya, yung dalawang incisors, no? Tapos may wire. Tapos na-swallow niya, no? Bakit niya na-swallow? Kasi nag-joke yung friend niya. Inom sila, no? Tapos nag-joke. Tawa siya. Swallow niya yung niya. Tapos napunit yung esophagus niya. Actually, walang problem sana, no? Kasi umabot yung dentures niya plus yung wire dun sa stomach. Na walang injury. Pero nung nag-attempt na nung extraction, pag-extract, parang nahiwi yung ganon, kumayod yung wire ng dentures dun sa esophageal wall. Patient died, no, from mediastinitis. Mediastinitis, no? So nagkaroon ng inflammation dun sa posterior mediastinum, no? Nadama yung yung inflammation, may may role yung yung stomach contents, no? Hindi man sterile yung stomach contents, no? Kasi may swallowed food din, nagkaroon siya ng mediastinitis. O ayan, no? Kung naghahanap kayo ng thoracic duct for this cadaver, wala ka mang ibang small vessel, no? Small vascular structure na makita dito. By the way, no, thoracic duct enters the mediastinum via what diaphragmatic opening? Aortic. Kasi dito, closely related siya. Halos nakadikit siya with the aorta. So coming from your abdomen, it will enter the aortic opening. Yung aorta mo, pababa doon siya, paakyat.
Ano ulit ito? Esophagus. Ito. Ito. Left bronchus. Ayaw bronchi kay plural man ang bronchi. Left bronchus or primary bronchus. Merong lang specimen na nakalabas dyan. Ha? Parang wala. Ah, ito pala. Oh. Buti tinuro mo. Ito rin isa. Kaya lang hindi klaro yung ewan ko. May makita ka na bronchial artery. Wala akong glasses eh. Pero usually may makita ka dyan, no? Maliit na vessel, katabi ng bronchus. Ay, ewan ko, butas ba yan? Wala kasi akong glasses. Hanap pa ng ibang lung specimen dyan. Butas ba yan? O, kung may butas dyan, most probably bronchial artery and bronchial veins yun. Saan galing yung bronchial artery? From the thoracic aorta also. So, subukan natin, linisan ito na area, oh. Baka makakita tayo ng bronchial artery dito. Bang meron isa dito, oh. So, ito, left bronchus uli, no? Right bronchus to.
Ano to? Vessel, di ba? Blood vessel. So let us try to trace kung connected siya sa thoracic aorta. No, klaro na vessel yan, ha? Natanggal na yung ibang connective tissue components nung nakabalot sa kanya kanina. Kung connected coming from aorta siya, anong artery yan? Anong artery yan ngayon? Bronchial artery. Ayun, no? Yan, ano yan? Ano yan? Garapata sa iro? Ano man yan? Tracheobronchial lymph node. One of your tracheobronchial nodes. Marami yan dito, marami, oh, meron pa ito, isa, oh. Garapata sa iro. Gising gani, oh. Ano yung laman niya na maitim? Ha? Daw? Maitim ba yung lymph? Bakit maitim siya? Kasi patay na? Merong carbon pigments kasi marami man tayo ma-inhale na pollutants, no? Carbon from polluted air. So ayan, ha, bronchial artery, no? Maliit. Marami din yan sila, hindi yan mag-isa lang. Sorry. Disinfect yung Gusto ko matrace saan siya galing and parang confirm na, no? Galing ba siya sa aortic wall? Parang, oh. Kasi yan yung aorta mo. Confirm. Aortic wall, oh. Ayan yung origin niya, oh. Coming from your aortic wall. Isa na yan. Ito, ano ulit ito? Ano ito ulit?
aorta. Esophagus, aorta. So, anong vessel? Esophageal artery. Pero ang maliit dyan, ito medyo malaki. Ayan, oh. Tapos ito, bronchial artery. Connected siya sa Galing siya sa aorta. Dito na part. Ito, anong vessel ito? Malaki? Something here. Ascending aorta. What about this other one here? Pulmonary trunk. Pulmonary trunk. Ito. Right bronchus. Right bronchus. Left bronchus. What about your ascygos? Where is your ascygos vein? right. Pero malala siya. Naputol yung ascygos. So yan, ascygos yan. Oh. Ascygos vein yan. If you trace that one, paakyat, it should drain going to your superior vena cava. Saan yung superior vena cava dyan? Sakit na yung likod ko. Or may isang hindi na siya transverse. Blunt lang. Kung yan yung ascygos, ano yung vein draining to your ascygos galing sa chest wall? Costal. Posterior intercostal vein. Costal. Manipis yung ascygos niya dito banda, no? And almost walang blood clot. Pero ito yung part where it drains going to your superior vena cava. Hindi ko suot yung glasses ko sa inyo. Basta yan yung part, no, that drains going to your superior vena cava. Ma-open mo ba yung dyan? Ito. Ayun, superior vena cava yun, no? Anong main tributaries ng superior vena cava? Yung Right and left, brachiocephalic veins. Plus yung ascygos. Kato, sa superior vena. Kasi balik na
Nakausad na din. What about this vessel here? Ano to? Sabi natin yan yung thoracic duct. Ito. Papunta sa side. May side. For you. Branch ng thoracic aorta. Papunta ng chest wall. Ha? Posterior intercostal artery. Nag-touch siya sa akin. Yan. Ayan, no? Makita nyo nga, no? Artery siya, oh. Hindi siya part nung ano lang, membrane. Ayun, no? Artery, oh. Pupunta doon. Sa right chest wall. Right posterior chest wall. Right posterior chest. Nag-ano mo siya Ito, nerve ito. Anong nerve yan? Ano itong tinanggal? Ito thoracic first. Right. Right and Right. Thoracic fascia. Ayan, anong nerve yan? Hindi na begos yan, ha? Sympathetic. Ano yung nerve, ano dito? Nerve system, nerve trunk dito? Sympathetic trunk. Ano yung branches niya going to your abdomen? solar plexus. Ah. So yan yung greater splanchnic mo. Pa-transfer nga dyan. Kasi hindi ko makita yung itsura. And pa-sigai daw, suga din.
klaro yung ano dito. Ano sabi natin? Ano ito? Body na sa pregnant. Ano ulit ito? Ano ulit ito? Thoracic duct. Paakyat. Wala ka mang vessel na vertical paakyat dyan o galing sa baba. Thoracic duct lang. Ito, your greater splanchnic nerve coming from your sympathetic trunk. Sympathetic trunk, parang network ng thoracic spinal nerve branches, no? Dito sa baba yung lesser, ayun, no? Lesser splanchnic, greater splanchnic, lesser splanchnic. Galing siya sa sympathetic trunk. Ang sympathetic trunk, meron din yung nerve fibers going to your vessels, no, to your air passage and to your lungs. Anong effect ng sympathetic stimulation to your sa air passage, bronchodilation, sa vessels ng vasoconstriction. What about yung effect niya sa bronchial epithelium? Anong effect ng sympathetic sa bronchial epithelium? Epithelium. Hindi naman epithelium yung nagadilate, ha? Epithelium yung lining niya gano'n. Increase mucosal secretion or decrease? Sympathetic. Sympathetic. Pag kinahanglan mo daghang hangin, kung saan sipon or plimas, gamay or daghan? Gamay. So it inhibits yung mucosal secretory activity, no? Merong pharmacist dito sa table. Si James. Kasi James, Wala si James. So yung mga tambal natin, no, for ubo, sipon, anong action nun? Parang sympathomimetic or parasympato ubo, sipon. Pag may sipon ka, maraming secretion, gusto mo konti, sympathetic. Ha? Sympathetic. Tambal sa hubak, simpa or para? Ha? Hindi. Yung action pala nung sympathetic mo on your bronchus. Ano ulit? Bronchodilation. So, tambal sa hubak, it acts on your sympathetic nerves, no? Parang it stimulates or it promotes sympathetic activation. Ano side effect pag nag-activate ka ng sympathetic system? Vasoconstriction. So yung mga tambal sa sipon, tambal sa hubak, pwede siya makatrigger ng hypertension. Ano pa? Palpitation, tachycardia, no? Sympathetic. Yung mga parasympathetic mo naman, anong effect ng parasympathetic drugs sa vessels? Sabi natin, vasodilation. Kaya kung sympathetic, vasoconstriction. Yung
mga tambal natin sa high blood, vasodilators mostly. No? So kung yung drug mo actually maraming klase tambal for hypertension, no? For high blood, no? Pero isang group, ano siya, it will inhibit your sympathetic receptors, no? Beta blockers, no? Or alpha blockers, no? Merong non-selective, it acts on alpha and beta receptors. Na-discuss nyo na yan sa ano nyo ngayon, physio. Ano yung mga adrenergic receptors sa heart, di ba? Alpha, beta, and ano yung third group? Tapos sa alpha mo, alpha 1, alpha 2, alpha hanggang alpha 5 yata, di ba? Alpha. Ang beta, parang beta 3 ko to. Beta 1, beta 2, beta 3. Beta 2 lang. Wala yung beta 1. Kasi kung may beta 2, dapat may beta 1. Adrenergic. Tapos yung parasympathetic receptors nyo. Ano man yung parasympathetic receptors? Kasi adrenergic yung alpha at saka ano eh. Sa ano mo, parasympathetic, your cholinergic and your muscarinic. Basic yan eh sa physiology. Hindi nyo yan na ano, yung cholinergic, main stimulant niya, yung acetylcholine. Cholinergic receptors. Tapos yung muscarinic mo, anong drug ang na-discover na stimulant or stimulator ng stimulant ng muscarinic receptor? Muscarin. Kaya nga siya tinawag na muscarinic receptor. Kasi nung nag-physiologic experiment, nag-apply sila ng extract coming from ano, yung muscarin poison, saan galing yon? From poisonous mushroom, Amanita muscaria. Amanita muscaria, yung deadly nightshade. Alam ko nasa Gayton yan eh. Cholinergic. Yes, dapat ingana ka din kasi medical physiology tayo. No? So adrenergic, no? Maybe baka pagdating pa sa physiology ng nervous system, no? Pero nandiyan na yan kasi dapat sa ano eh. Sabi ko nga nung nag-meeting kami, dapat unahin yung